Una sa lahat, pagbigay kong galang sa ating Amang Diyos at sa Panginoon Kristo at kabalang sa Espiritu Santo na siya nagpapaunawa sa atin. Dito, liwanagin ko lang na mabuti itong dito sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Sapagkat mayroon na nagtatanong ka, nagsasabi na hindi marapat ni ugnay dito ang Kristo sa Juan 1. Sapagkat ito ang nilalaman kasi dito upang maunawaan natin. Dito babasahin ko. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Maliwanag ang pagkasabi na ang berbong ito ay Diyos. Sa makatuwid, nag-iisa lang ang berbo at saka ang Diyos ay iisa. Dito sa Diyos, ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Ang berbo at ang Diyos dito nagkaisa rin sa Diyos. Sa 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alin man sa mga ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sa 4, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sa makatuwid, ang berbong ito na Diyos, siya ang buhay ng mga tao, at siya rin ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Kasi dito hindi natin masasabi na ang berbong ito ay dalawa o ang Diyos ay separate sa berbo, sapagkat maliwanag ang pagkasasabi nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Maliwanag ang berbo ay Diyos. Masasabi kaya natin na dalawa? Hindi, kundi ang berbo ay Diyos, nabuo sa Diyos. Dito sa 10, siya ay nasa sanglibutan, at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Naunawaan natin ito. Maliwanag ang pagkasabi na siya ay nasa sanglibutan, at ang sanglibutan ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Di siya ang lumikha. Siya ay naparito sa sariling kanya, at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya, kaya hindi tinanggap. Di maliwanag na siya ang lumikha ng sanglibutan. Dito sa 14, itong lumikha ng buong sanglibutan na berbo, ito ang sinasabi, at nagkatawang tao ang berbo na tumatahan sa gitna natin, at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang sinasabi dito, ang nagkatawang tao, ang berbo. Paliwanag na hindi naman dito sinasabi na ang nagkatawang tao, ang bugtong na anak, kundi ang nagkatawang tao, ang berbo. At ano ang pangalan ng berbong ito na nagkatawang tao? Hesukristo. Sapagkat ang berbong ito na nagpangalan Hesukristo, maliwanag ang sinasabi dito sa 10. Siya ay nasa sanglibutan, at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Maliwanag na ang berbo na nagkatawang tao, sabi niya, siya ang gumawa ng sanglibutan. Di sa ngayon, itong berbong ito na nagkatawang tao, sino ang pangalan? Ang pangalan niya ay Hesukristo. Ngayon na Hesukristo ang kanyang pangalan, hindi kaya natin ito maaaring paniwalaan, sapagkat ang pangalan niya Hesukristo, siya na nagsasabi ng katotohanan. Bakit hindi natin siya mapaniwalaan? Sapagkat ang maliwanag ang sinasabi na ang berbo mismo na Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay at ng sanglibutan, siya mismo ang nagkatawang tao. Ngayon, nung nagkatawang tao siya na ang pangalan niya Hesukristo, hindi natin papaniwalaan siya na tunay na Diyos. Ito, totoo ito, sapagkat ito ang pinatutuhanan ni Juan. Dito sa 15, pinatutuhanan siya ni Juan, at sumisigaw na nagsasabi, ito yung aking sinasabi, ang pumaparito nasa hulihan ko ay magiging una sa akin, sapagkat siya ay una sa akin. Siya pa ang pinatutuhanan ni Juan, ang berbo na nagkatawang tao, na ang pangalan niya ay Hesukristo. Maliwanag na hindi siya tinanggap ng sariling kanya, kaya siya pinarusahan at ipinako sa krus. Hindi rin siya
pinaniwalaan na siya ang tunay na Diyos na naparito, na ang pangalan niya ay Hesukristo. Maliwanag na ang naparito sa sanglibutan na nagkatawang tao ang Berbo na ang kanyang pangalan ay Hesukristo. Kaya gaya dito sa sinasabi sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Sinabi na sapagkat totoo nga na siya na Berbo na Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Siya ang nagpangalan Hesukristo. Kaya siya nagsabi, ako at ang Ama ay iisa. Dito naman sa Juan 17:3, ganito ang pagkasabi, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwid-bagay si Hesukristo. Maliwanag ang sinasabi, tunay na Diyos, at siyang iyong sinugo sa makatwid-bagay si Hesukristo. Dito siya ang nagsabi ang Hesukristo sapagkat siya ang tunay na Diyos na lumikha ng sanglibutan, na sinasabi niya na ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alin man sa ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Bakit hindi natin ito mapaniwalaan samantalang isinasaysay dito sa kasulatang ito na siya ang nagsasabi na siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay, at siya pa rin ang Berbo na nagkatawang tao na nagpangalan siyang Hesukristo. Hindi natin siya sinasampalataya. Ngayon na nagsasaysay ng kabuong katotohanan, katulad din sa Israel na sinaysay ang buong katotohanan, hindi rin siya pinaniwalaan at hindi rin siya tinanggap na siya ang tunay na Diyos. Kaya nung magsabi ang Panginoon Hesukristo, ako at ang Ama ay iisa, ano ang sinasabi? At muling nagsidampot sila ng bato upang siya ay batuhin, dahil hindi rin pinaniwalaan samantalang yun ang buong katotohanan. Kagaya dito sa sinasabi 1 Juan 5:20, ano ang sinasabi dito? At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala na siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo, sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sinabi, siya, si Hesukristo ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Hindi baga totoo ang sinasabi? Sapagkat nung nagsabi siya ng buong katuan, hindi siya pinaniwalaan. Kaya maliwanag, ang pinapatunayan ang Hesukristo. Kahit sa mga hinula ni Propeta Isaiah, sino ang pinapatunayan? Ang Kristo. Sa ngayon, nung dumating ang Kristo, hindi pinapaniwalaan. Sapagkat sinasabi ng tao na hindi siya ang tunay na Diyos. Kagaya dito, sa nasusulat dito sa Juan 12:48, ang pagkasabi, ang nagtatakwil sa akin at hindi tinatanggap ang aking mga pananalita ay mayroon isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ngayon, siya ang hahatol sa huling araw sapagkat siya'y tunay na Diyos. Dahil ang Berbo ng pasimula, siya ang nagkatawang tao na lumikha ng lahat ng mga bagay. Ngayon, basta't ito ipinahayag ko sa inyo upang inyong malaman ang buong katotohanan na ang Hesukristo ang Berbo na nagkatawang tao, sapagkat ang Berbong ito na naparito ay siyang dumikha ng lahat ng mga bagay. Kaya siguro naman napag-unawa ninyo ang aking ipinahayag sa inyo. Salamat sa ating Ama Diyos at sa ating Panginoon Hesukristo at sa banal na Espiritu Santo. Sa inyong lahat na nakikinig, salamat.